station is Senator, our distinguished colleague, Senator Risa Ontiveros. Senator Risa Ontiveros recognized. Salamat, Mr. President. Mr. President, colleagues, magandang hapon. I rise to manifest my full support for the passage of the Magna Carta of Barangay Health Workers. Bilang sponsor at isa sa 14 na may akda ng panukalang ito, nagpapasalamat ako sa ating mga chairperson at miyembro ng Committees on Finance, Local Government, at Ways and Means, at sa lahat ng ating mga kasamahan na tumulong at sumuporta upang maipasa natin ang panukalang ito sa ikalawang pagkakataon. Pero higit sa lahat, ang araw na ito ay para sa ating mga barangay health worker. Kapag may nagkakasakit sa komunidad, kadalasan BHW ang unang nilalapitan. Kapag may kailangang ipaabot na impormasyon tungkol sa kalusugan, BHW ang unang kumikilos. Kapag may krisis, may outbreak, o may pamilyang nangangailangan ng agarang tulong, nandoon sila. Pero sa totoo lang, sila rin ang madalas na huling nabibigyan ng sapat na suporta. Hindi pwedeng tawagin natin silang health workers, pero kulang naman ang kanilang mga benepisyo. Hindi pwedeng umasa tayo sa kanilang volunteerismo o kabutihang loob, pero pabayaan natin silang maglingkod ng bugbog sa trabaho at kapos sa seguridad at proteksyon. Ang pagiging volunteer ay hindi nangangahulugang libre na lamang ang kanilang pagod, oras at sakripisyo. Sa ating Magna Carta of Barangay Health Workers, malinaw nating kinikilala ang mga BHW bilang mahalagang bahagi ng ating sistemang pangkalusugan. Hindi lamang sila katulong, hindi lamang sila taga-abot ng impormasyon, sila ay tunay na katuwang sa primary healthcare at sa pagpapatupad ng universal healthcare. Magkakaroon na ng malinaw na sistema para sa kanilang registration, certification, training at patuloy na paghasa ng kanilang mga kakayahan. May proteksyon din upang hindi sila basta-bastang matanggal, hindi bababa, basta-bastang matanggal ng walang sapat na dahilan at tamang proseso. At higit sa lahat, magkakaroon ang mga rehistrado at sertipikadong volunteer BHW ng buwanang benepisyong hindi bababa sa 3,000 piso. Kasama rin dito ang mga probisyon para sa suporta sa pamasahe, hazard allowance, cash gift, loyalty incentive, insurance, libreng legal na tulong at psychosocial at mental health services sa abot ng kakayahan ng ating pamahalaan. Binubuksan din natin ang mas malinaw na landas para sa kanilang edukasyon, scholarship, civil service eligibility, posisyon sa plantilya at pagkilala sa kanilang mga taon ng serbisyo para sa retirement benefits. Alam din natin na hindi pare-pareho ang kakayahang pinansyal ng mga LGU. Kaya mahalaga ang BHW Deployment Subsidy para sa mga munisipalidad na kapos sa kita. Hindi pwedeng magpasa tayo ng mga benepisyo para sa mga BHW pero iiwan naman natin sa mga mahihirap na LGU ang buong problema kung saan kukunin ang pondo. Ginoong Pangulo, hindi magiging totoo ang universal healthcare kung hanggang ospital, health center o papel lamang ito. Kailangan itong maramdaman sa bawat barangay, bawat sitio o purok, bawat tahanan at bawat pamilya. At ang ating mga BHW ang tulay upang makarating ang serbisyong pangkalusugan sa ating mga kababayan. Kaya muli, maraming salamat sa ating mga kasamahan sa inyong suporta simula na kay Senador JV Ejercito, ang ating dating tagapangulo at sponsor,
Umaasa rin ako sa liderato at sa ating mga kasamahan sa House of Representatives na agad nilang tutugunan ang panawagan para sa pagsasabatas ng Magna Carta of Barangay Health Workers. At sa ating mga barangay health workers, maraming salamat sa inyong araw-araw na sipag, tiyaga, volunteerismo at paglilingkod. Hindi sapat na palakpakan namin kayo. Hindi sapat na tawagin namin kayong health worker sa pangalan. Panahon ng tumbasan natin ng tunay na proteksyon, makatarungang benepisyo at konkretong suporta ang inyong serbisyo. Dahil ang mga nag-aalaga sa kalusugan ng ating mga komunidad ay dapat ding alagaan ng ating gobyerno. Marami pong salamat, Mr. President. Thank you, Mr. President. Majority Leader. Mr. President, next to give a sponsor or explain their vote on this very good measure, Senator, no other than our honorable distinguished colleague, Senator Kiko Pangilinan. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Thank you, Majority Leader. We vote yes for the Magna Carta of Barangay Health Workers. Buo ang aking suporta sa panukalang batas na ito. Kapag pinag-uusapan natin ang Philippine healthcare system, ang unang mukha ng serbisyong pangkalusugan na nakikita ng marami nating mga kababayan ay ang sa ating mga barangay health worker. At kapag may krisis, sila ang unang kumikilos. Frontliner sila sa laban para sa kalusugan ng bayan. Nang isinulat ang orihinal na Magna Carta, ito'y upang tiyakin na may pananagutan ang kapangyarihan at may proteksyon ang karapatan. Accountability of power and protection of rights. Ganito rin ang mga layunin ng Senate Bill 1905. Matapos ang maraming taon, panahon na para mabigyan ng pagkilala, proteksyon at suporta ng gobyerno ang ating mga barangay health worker. Ayon sa DOH, mayroon tayong humigit kumulang na 50,000 na barangay health workers sa buong bansa. Imagine an army of 250,000 Filipinos working daily, serving their communities as volunteers, many receiving as little as 500 pesos a month. At sa bawat isa sa kanila, may pamilyang umaasa, may barangay na kanilang inaalagaan, at may mga buhay higit sa lahat na naililigtas. Kung tutuusin ang barangay health workers sa kalusugan ay katumbas ng aking paboritong subject matter, yung mga agriculture workers or extension workers sa agrikultura. Kung ang agriculture extension worker ang nagdadala ng kaalaman, teknolohiya at gabay hanggang sa bukid at palaisdaan, ang barangay health worker naman ang nagdadala ng serbisyong pangkalusugan hanggang sa mismong mga tahanan. Grassroots talaga. Sila ang tulay sa pagitan ng pamahalaan at ng mamamayan. Sila ang dahilan kung bakit umaabot ang mga impormasyon tungkol sa disease prevention, vaccination, referral, follow-up, at higit sa lahat, kalusugan. Nakita natin ito nung panahon ng pandemya. Ang mga barangay health workers ang tumulong sa contract tracing ng mga residente. Sila ang nakatukoy sa mga miyembro ng pamilya at mga kapitbahay na kailangang ma-isolate. Kasama nila ang lokal na pamahalaan sa pagpigil sa pagkalat ng virus. Sila rin tinaya ang kanilang kaligtasan at kalusugan para matutukan ang problema at kalamidad ng COVID. Iyan ang tunay na serbisyo publiko. Kaya ang panukalang batas na ito, pagkilala sa kanilang lingkod bayan, pagtama sa matagal ng mga kakulangan. At sa panukalang batas na ito, binibigyan natin sila ng mas malinaw na tungkulin, mas maayos na pagsasanay, sertipikasyon, isang pambansang information system, representasyon sa local health boards, at isang malinaw na landas tungo sa mas maayos na benepisyo, seguridad sa trabaho at pagkakataong mapasama sa plantilla. Ang tagal-tagal na nating inaasahan ang sipag
malasakit at dedikasyon ng mga barangay health worker. Panahon na para suklian natin sila ng sapat na proteksyon, makatarungang benepisyo, tuloy-tuloy na pagsasanay at tunay na pagkilala sa kanilang napakahalagang papel sa ating mga komunidad. Kung seryoso tayo sa pangarap na magkaroon ng universal health care, dapat seryoso rin tayong alagaan ang mga taong araw-araw na nagsasakatuparan ng universal health care sa grassroots, sa mga barangay. Dahil ang tunay na sukatan ng ating healthcare system ay hindi kung gaano kaganda ang mga patakaran o programa o batas. Ang tunay na sukatan ay kung naaabot ba ang mga ito hanggang sa grassroots ng karaniwang kababayan natin. At dito, laging nauuna ang ating mga barangay health workers. Marapat lamang na unahin natin sila ngayon. Maraming salamat. Majority Leader.